Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat po sa walang reaksyon. Hallelujah. I said a blessed afternoon po sa ating lahat. Amen. Praise God. So sa oras na ito, mga kapatid, let us open our Bible in the Gospel of Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 13, verse 36 hanggang 43. Mahaba po kasi yung passage, so I just read the shorter one. Sabi dito, when Jesus had left the crowd and gone indoors, his disciple came to him and said, "Tell us what the parable is about, the weeds in the fields means." Jesus answered, "The man who sowed the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed is the people who belong to the kingdom. The weeds are the people who belong to the evil one. And the enemy who sowed the weeds is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvest workers are angels. Just as the weeds are gathered up and burned in the fire, so the same things will happen at the end of the age. The Son of Man will send out his angel to gather up out his kingdom all those who cause people to sin, and the others who do evil things, and they will throw them into the fiery furnace, where they will cry and gnash their teeth. Then God's people will shine like the sun in their Father's kingdom. Listen then if you have ears." Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Let us glorify the name of the Lord. Praise God. Hallelujah. Salamat kay Lord. Amen. At sa oras po ito, mga kapatid, let's all be seated. Mari na po tayo maupo. So, ang ating pong gospel, it's a long passage. Actually, ang Sunday gospel po is from verse 24 until sa verse 43. So, it's about the parable of the weeds, the parable of the mustard seed, and the parable of yes. No? So, dito mga kapatid, yung pag-aaralan po natin, napakalaga po ng tinatawag na parable. Pag sinabi natin parable, that's why Jesus always tell us, those who have ears, listen. No? Sinasabi doon, ang lahat ng may tenga ay dapat makinig. No? Those who have ears, listen. Unless you don't have ears, then you are excused. No? In listening. No? So, ibig sabihin, yung exempted lang, those who are exempted to listen is those people who have no ears. Right? That the Bible said, if you have ears, we are expected to listen. So, ibig sabihin, ang taong marunong makinig ay dapat, may tenga ay dapat makinig. Why it is very important, mga kapatid, that we learn how to listen? Because it's not easy to learn how to listen. Because we people, sometimes, mga kapatid, tayo po ay gusto lang natin pakinggan yung sarili natin. Most of the people, they only want to listen to themselves. Not? It's really hard sometimes yung makinig ka sa ibang tao. But by listening to others' idea, you will gain a lot of wisdom. Di ba? Makakagain ka, you will learn something new. Because if you will only listen to yourself, you will learn nothing. Di ba? Pag pinakinggan mo na sarili mo, wala kang matututunan. Bakit? Kasi sarili mo ang pinakinggan mo. But if you listen to other people, sa idea nila, then you will learn more knowledge. At yung mga knowledge na yung mga kapatid, ay malaki sa ating pag-grow, sa ating buhay pananampalataya. Di ba? Pag sinabi mo kasing parable, it's like eating a banana. No? Eating a banana, you need to open it. Kasi yung pagkain nasa loob. Because the real food is inside. Di ba? You need to open the banana. You need to peel yung banana. Kasi yung food niya nasa loob. That's
that's why when Jesus teach us about parable, napakahalaga, it's necessary mga kapatid, that we learn how to listen. Why? So that we may understand yung message ng Lord. Because pag hindi mo naunawaan yung mensahe ng Diyos, if you will not understand, mga kapatid, yung Word of God na binigay ng Diyos sa atin, it will become useless. It's useless. It's like reading a book. You read hundreds of books. But the main question is, do you understand what you read? Di ba? Nakaisang daan ka nga ng libro na binasa. Yung isa lang yung librong binasa niya. Ikaw nakaisang daan. But the question is, na-understand mo ba yung binasa mo? Kung hindi mo rin naman naunawaan, it is useless. Tatalunin ka pa ng isang tao na isang libro lang ang binasa, pero nauunawaan. If you don't understand, sabi nga nang nabasa ko, if you don't know what you are doing, don't do anything. Kaya ang tao ay napapahamak sa buhay, kasi bakit? If you don't understand what you are doing, it's better for you to stop. Or else, you're putting yourself in trouble. You're putting not only yourself, but also the people around you. Kaya nga sa Bible, mga kapatid, pag sinabi mong parable sa ating mga Pilipino, ba't sinabi, makalinghaga ang iyong tinuran. Ano ibig sabihin yun? Ibig sabihin yung sinabi mong malaman. Puno ng karunungan. It's full of knowledge. It's full of understanding. It's full of wisdom. Pag sinabi mong ang tao ay makalinghaga, ibig sabihin, malaman. So, minsan mga kapatid, hindi ibig sabihin na mayroon kang alam, hindi lahat ng taong may alam ay nauunawaan niya ang kanyang nalalaman. Di ba? Hindi ibig sabihin, alam mo yung isang bagay, ay nauunawaan mo na. Di ba? Amen po ba? Kasi maraming tao gumagawa ng isang bagay pero hindi niya naunawaan. Ano ang aftermath niya? Ano ang resulta? Palpak. Di ba? Amen. So dito mga kapatid, yung parable of the weeds, mamaya ko na yan ilalas na po natin yan. Unahin po natin yung mustard seed. Sabi doon, yung mustard seed mga kapatid, it is the pinakamaliit sa lahat ng uri ng seed. The seed needs to be planted so that it will grow. The seed will remain as a seed pag hindi mo siya tinanim. Amen po ba? And ikaw naman na nag-sow, ikaw naman na nagtanim, you're expecting na yung tinanim mo ay tutubo. Because yung seed na tinanim mo, pag hindi yan tumubo, anong mangyayari? Ma-prostrate ka. Diba? Kasi nag-e-expect ka eh. And the same things mga kapatid, si Lord, na ang tayo po ay nandito sa mundo at itinanim sa atin yung salita ng Diyos, God is expected us that the Word of God that was planted sa ating mga puso, God is expected na mag-grow. Mag-grow. Unless na mag-grow tayo, unless na mag-mature tayo mga kapatid, then we will bear fruits. Ang isang puno, hindi yan mamumunga unless ma-reach niya ang maturity niya. Tama po ba? Ang normal, pag nagtanim ka ng Indian mango, mostly ang Indian mango, you need to wait 5 years para mamunga. Pag yung mga ibang mangga, 10 years. Hindi pwede after 1 year, 2 years na mag-e-expect ka ng bunga. Kasi bakit? Hindi pa niya na-reach yung maturity niya. Kapag ang tao, he already grow and ma-reach niya yung maturity niya, then that's the time he gonna bear fruits. Kaya nga napakalaga sa atin bilang naglilingkod sa Diyos, hindi lang tayo lumalago, kundi dapat tayo ay mamunga. You need to bear fruits not for yourself, not for ourselves. We need to bear fruits, mga kapatid. It is for other people, for the benefits of other people. Bakit po? Ang mangga po ba pag namunga, sino nakikinabang sa bunga ng mangga?
Yung mangga mismo? Who benefits if the mango tree bear fruits? It is it is the tree who benefits yung fruits niya? Hindi. Sino nakaka-benefits? Tayong mga tao. Yung mga birds. Yung mga worms. Ano ibig sabihin? Ang isang Kristiyano, pag namumunga, hindi yan para sa sarili mo, kundi para sa iba. Kaya nga binigyan ka ng fruits of yung pag-ibig. Sino makakaramdaman ng pag-ibig na yan? Yung sarili mo? Hindi. Mararamdaman ng tao yan. Amen po ba? Kaya napakahirap sa isang tao na magkaroon ng magbunga kapag hindi lumalago. Yung paglago, mga kapatid, is not sa tagal ng paglilingkod. Kasi marami naglilingkod sa Diyos, inabot na, pumuti na ang buhok, pero wala pa rin. Amen? That's the reality, mga kapatid. Hindi po yan sa lalim ng sinasabi ng isang tao. Malalaman mo bang isang tao may bunga? Sabi nga ni Brother Mike, gusto mo makilala katabi mo? Gulatin mo. Pag hindi praise the Lord ang lumabas sa bibig niyan, kundi nagmura, yun na yun. Yung maturity ng isang tao will be matitest sa mga kapatid sa mga circumstances na dumarating sa buhay niya. How you face yung yung situation mo. Yung tao kasi matured, mga kapatid, iba mag-isip yan. Pag may problema, hindi yan sisi ng sisi, hindi yan ang blame. Kasi yun ang pinakamadaling solusyon eh. Pag may problema, i-blame mo na lang sa iba, o tapos na. Save ka na. Diba? Ligtas ka na. Wala ka ng problema kasi naisisi mo na sa iba eh. Pero ang taong talaga nagmamature, you will not blame other. Kundi mga kapatid, tinitignan natin ano ba yung naging problema. Amen. So dito may kita mo mga kapatid, yung mustard seed, na tayong mga naglilingkod sa Diyos, we started in humble beginning. Diba? Kasi sa word mga kapatid, pag nakakay Lord ka, paano kayo? Para kang katatawanan. Yung mundo kasi pag nag-serve ka kay Lord, parang ang tingin nila sa iyo, yun ang pinakamababang klaseng calling. Diba? Kasi ang mundo gusto nila magpayaman ng magpayaman. Di ba? Pag naging yung sa businessman, talagang umunlad ka. O kaya nagkaroon ka ng malalaking karangalan sa mundo, sasabihin nila, ito ay matagumpay na tao. Pero pag sinabi, nag-aano ka ngayon, kaya sa Pilipinas, di ba? Full time po ako na preacher. Minsan ang tingin ng tao, preacher, full time. Natay ka, may pamilya ka na? Meron naman. Ano papakain mo? Di ba? Minsan, ang tingin nila, kapag nag-serve ka kay Lord, yun ang pinaka-lowest na calling. But mga kapatid, kapag naman tayo ay nag-grow naman, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, at tayo ay namumunga, sabi doon, makikita ng lahat eh. Yung mga tao nagmamaliit sa iyo, yung mga taong hindi naniniwala sa iyo dati, na makakarating ka dito sa Canada kasi wala ka namang tinapusan. Eh sila, may mga degree holder, di ba? College graduate. Excuse me po, no? May mga mataas na, tinapusan. Pero sabi nila sa'yo, minamaliit ka. Ay, hindi makakarating ng Canada yan. Wala namang tinapusan yan. Pero ngayon, nandito ka. Nakataas yung kilay mo. So may kita mo mga kapatid, it is not because of us. It is because of God na nasa atin. It is because God is with us. Kasi yung paglago mga kapatid, we cannot grow by our own self without the help, without the grace ng Diyos. Kasi lahat tayo may hina lahat tayo may mga kakulangan, lahat tayo may weakness. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Kasi bakit? Tinuturuan tayo ng Panginoon.
Amen po ba? Nagiging visible yung growth natin. Nagbabago yung buhay natin. Dati matampuhin ka, ngayon hindi na. Kapag nasabihan ka dati, sumasama agad yung loob mo. Pero ngayon, hindi na. Amen? Ganun kasi pag nag-isip tayo mga kapatid. Alam natin mga kapatid, hindi lamang yun, sabi niya, yung parable ng levadura. Sabi doon, yung pag hinalo mo siya sa harina, umaalsa. You see yung effect, you will see the influence ng yes, ano ba tama? Basta yun, yes. Basta yun na yun, O yes na lang na may T. Nakukumpiyos ako sa niya no? So yung yes, tsaka yung flour, di ba? Pag na-mix na sila mga kapatid, you will see the effect, you will see the influence ng yeast mga kapatid doon sa flour, doon sa harina. Ano ibig sabihin mga kapatid? As a Christian, as a believer of Christ mga kapatid, nagiging good influencer ba tayo? Do we influence people to be good o maging God-fearing sila? Maganda ba tayong impluwensya sa ibang tao? Ano? Minsan, sometimes. Minsan, sometimes. No? Alam mo kasi ganito yan mga kapatid may isang sikat na mga worshiper ni Lord. No, yung sabi nga yung Hillsong dati sa time nila Darling Shake. Alam niyo, halos lahat almost of their praise and worship, yung mga kinakanta nila, kinakanta rin sa gawain. 'Di ba? Kinakanta. But ang naging problema mga kapatid, yung nawala na sila Darling Shake, yung sumunod na yung mga medyo kabataan. Yung sanctity ng praise and worship medyo medyo nag-loosen na. No? Nawawala na yung sanctity kasi yung mga sumunod ng mga kabataan, may mga iba-iba yung ng buhok, no, may mga tattoo na, may mga sing-sing dito, no, may earrings, yung earrings dapat dito pero naging no ring kasi nasa nose. Tapos nasa dila. Diba? Parang naging rugged na, no? Para daw to attract young people. Amen? To attract young people. Pero yung sanctity ng praise and worship, nawala na. So, ano nangyari? Kung titignan mo ngayon, ang Hillsong, wala na Medyo humina na yung mga nila kasi nagkaroon na ng mga problema sa ministry nila. At dahil sa time na yun, mataas yung tingin ng mga ibang ministry, ng mga ibang religion o ano pa man, denomination. Kasi alam nila, ginagamit ng Diyos sila, Darling Shake dati. Pero yung sumunod sa kanila, kita mo yung mga influensya ngayon. Marami ka makikita ng mga ministry na kaysa, di ba? May mga hikaw. Dito, sinunod na. So makikita mo, imbes na maging good influence, nagiging bad influence. Kasi bakit? Kasi ang ganito yan, Kunyari, si Brother Ronald. Kunyari, palamura. So magiging justification ngayon kunyari, ni Brother Mario, pag nagmura siya, for example, nag-bad word si Brother Mario, magiging justification niya ngayon si Brother Ronald. Sabi niya, si Brother Ronald nga, preacher nagmumura Do you get my points mga kapatid? Okay lang sana kung good yung influence ko kay Brother Mario kaso bad Di ba? Kasi may kita mo kasi, siyempre, kami nasa gitna, nangangaral kami, tapos kami nagmumura ngayon. O di siyempre, yung influence mo Sa mundong ito mga kapatid, ano pa yung influence natin sa mundo? Nadadala ba natin ang tao papalapit kay Kristo o yung tao ay lumalayo dahil sa atin? Amen. Yung parang gusto ba ng tao gusto ko yung Diyos mo maging Diyos ko kasi ang ganda pala ng buhay pag na kay Lord.
No, what a beautiful life. No, pag kay Lord ka. Yung alam mo yung tao ma-attract ba? Ay, gusto ko sumama dito kay Sister, nakalimutan ko, Sister Vicky, no? Kasi, pag kasama ko to, parang palagi ko na-feel si Lord, eh. No, parang palagi kami nasa heaven, o gano'n, di ba? O kaya, pag gusto ko sumama dito kay Sister Nida, kasi pag kay Sister Nida ako, parang bumabait ako, no? Kasi, pag may pagkakamali ako, kinukorek ako agad. Yung mga something na tayo, ng influence sa tao. Di ba? Yun ang maganda because yung mundo ngayon mga kapatid, grabe yung influence eh. Kaya nga kung tayo mismo hindi magiging aware din sa ating mga sarili, no, magugulat ka na lang. Imbes akala natin, ang lapit natin kay Lord, yung palang layo. Amen. So makita natin yung parable ng libadura, yung influensya niya eh. Paano ba tayo nakaka-impluwensya sa mundo? Diba? Kunyari, kung kami nga preacher, no? Pag nangaral ka, sasabihin kapag may nakikinig, gusto ko rin maging preacher, paglaki ko, gusto ko rin maging preacher. Yung nai-inspire ba ang tao? Diba? Amen? Kung kumakanta ka, sasabihin, ay gusto ko rin paglaki ko, mag-choir din ako, kaya tutugtog din ako. Yung nagiging inspirasyon tayo. Ha? At yun ang pinakamagalagang mga kapatid sa buhay po natin. Then ang last dito mga kapatid, ang sabi po doon na yung weeds, no? Tsaka yung trigo. No? Yung trigo at tsaka yung masamang damo. Ang sabi doon mga kapatid, yung nagtanim ng trigo mga kapatid, ito po ay ang ating Panginoon. At yung nagtanim naman ng weeds, ito yung evil one. Ito yung devil. Alam natin, si Satanas. At ang sabi niyo, yung world doon mga kapatid, itong mundong ito. Yung field, ito yung world. Why God allows na yung good and bad ay nasa mundo? No, para mapapaisip tayo, bakit hinayaan ng Diyos na may mabuti at masama? Why God allows good and bad in this world? Alam niyo kung bakit? What is the reason? Kasi kung lahat tayo mabuti, walang mabuting mangyayari. If all people are good, there's nothing good will happen. Kasi we're already good. Mabuti na eh. Ay, may mabuti pa bang mangyayari? Mabuti na. Wala tayong mabuti. At lalo namang walang mangyayaring mabuti kung ang lahat ng tao masama. Para maunawaan natin, to understand yung message, ganito lang yung kasimple. You cannot practice the Word of God if all people are good. How can you practice forgiveness if nobody cause sin against you? Kung lahat mabuti, how can you practice forgiveness? How can you practice yung understanding to understand other people if all the people are good? Paano mo ipapractice yung pang-unawa kung wala kang inuunawa? The reason why ang Word of God is, bakit ba tayo nakikinig ng Word of God? Para yung tao ay mag-transform to become good people. Ano pa yung i-transform sa atin? May kita mo, God always works together. Simple lang, ganito lang yan. God works in both side. Yung babaeng nahuling nangangalunya, di ba? Those people, they want her to stone to death, no? Sa pagbabato. Pero sabi ni Lord, sino man sa inyong walang kasalanan ang unang bumato. You will see the blessing, not only doon sa babaeng nangangalunya, naramdaman yung pag-ibig ng Diyos, even though sa mga taong gustong bumato. Bakit? Nakita nila sila'y makasalanan din. Yung blessing ng Diyos, nakita nila sila'y makasalanan din.
Mas lalo naman dun sa babaeng nahuling nangangalunya. Kasi bakit na-feel niya yung pag-ibig ng Diyos? Ganito kasimple yan mga kapatid. Bakit pinagsama ang mabuti at masama? Simple lang. Itong mga namumuhay sa kasamaan, yung mga taong masasama, mostly ang mundo kasi walang tiwala sa kanila eh. Parang neglected na sila eh. Parang ano na sila, outcast. Nobody trusts them. That's why they need good people. Itong mga mabubuting taong ito yung magbabago ng buhay nila. Kasi sa kabila na sila yung masama at wala na nagtitiwala sa kanila, may mga mabubuting taong nagtiwala sa kanila. At dahil doon sa kabutihan naramdaman ng mga taong masasamang ito yung nagdala sa kanila sa kabutihan. Nakadepende po kasi yan kung saan tayo magpapagamit. Tingnan yung mga kapatid, sabi nga, kasi, paano mo naman talaga may i-apply yung salita ng Diyos? Sino pangangaralan natin na kung lahat na ligtas? Di ba? Kaya ngayon ang mission natin maging influencer tayo sa kanila, pabalik sa Panginoon. So dito mga kapatid, sa pagdating ng last day, diyan malalaman kung tayo ba talaga ay trigo o kung tayo ay damo. Kasi sabi nga ng Bible, Lord, nangaral ako ng iyong salita. Lord, naglingkod ako sa iyo. Kasi akala niya lingkod na sa Diyos kasi nangangaral Kasi akala niya lingkod na sa Diyos kasi workers ng Panginoon But ano sabi ng Lord? Lumayo ka sa akin, kayong mga mapagawa ng masama. That's why we cannot judge other people. Huwag tayong magja-judge ng kapwa nating naglilingkod. Huwag mo i-judge yung lingkod yung kapwa mo lingkod. Bakit? Kasi pagdating ng araw, diyan malalaman kung sino ba talaga ang trigo at kung sino ba talaga ang damo. Di ba? Alam niyo, ang mahalaga lang mga kapatid, kasi nga yung salvation is personal mo relationship sa Diyos yan Di ba? Personal nating relasyon yan sa Panginoon. Kaya nga may kita natin dito mga kapatid, yung sinabi ng salita ng Diyos na pagdating ng araw titipunin ang lahat ng masamang damo at susunugin, ibig sabihin yung judgment na yun ng Diyos Di ba? Ang pagpili kasi nasa atin Susundin ba natin yung kalooban ng Diyos o hindi? Kung gusto natin mapunta sa langit, sundin natin yung kalooban niya. Kung ayaw naman natin, doon tayo mapupunta sa impyerno. Amen. So yung world kasi mga kapatid, yung sistema ng world nandun Kaya nga sabi ni San Pablo, wag na kayong umayon sa pattern ng world na ito. Wag na kayong umayon sa sistema ng mundong ito. Either kasi yan, ikaw yung ma-impluwensya ng masama, o yung masama, ikaw yung ma-impluwensya ng masama, o ikaw yung maka-impluwensya ng masama. Ganun lang yun Kaya may mabutit masama to test our faith sa Diyos. To test our faith. Kaya may mabuting masama kasi hindi not only our faith, kundi tayo po'y hinuhubog ng Diyos. God molds us. Kasi hindi tayo mahuhubog kung lahat ng tao mabuti. Kasi ano yan yung mga tao masama, yan yung nagliliha sa iyo Yung mga tao pang ang hirap patawarin, pero Lord, ang hirap patawarin ng tao ito dahil sa ginawa niya sa akin. Pero, ano yun Doon tayo hinuhubog ng Diyos Sa kabila ba ng ganong ginawa sa iyo, mapapatawad mo ba? Kaya na yun ang chance natin. Chance natin yan mga kapatid, na ang mga taong ito sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay ng salita ng Diyos, sila man ay makakilala sa Panginoon. Diba? So dito mga kapatid, simple lang naman po kung gusto ipaabot ng Diyos sa atin. Marami tayong pwedeng matutunan sa mundo. Ang lahat na natutunan natin, useless ang lahat niyan, kung hindi natin isa sa buhay. Yun lang naman ang pinaka-point yun Ano mang dami ng nalalaman natin, memorize man natin ang Bible verse by verse, mga kapatid, kung hindi naman nakikita sa buhay natin,
Wala rin. Wala rin. Alam niyo, mas maingat pa dapat tayo. We need to be more aware and careful outside the gawain. Pag nandun ka sa, kunyari, nasa mall ka, o kaya nandun ka sa restaurant, nandun ka sa park, mas dapat tayo nagiging more aware sa ginagawa natin, sa trabaho natin. Lalo sa akin, sa unang trabaho ko, alam nila doon, preacher ako. No? Tinatawag na nga ako doon ng brother. No? Ay, kapatid! Gano'n. No? Tapos, minsan, nanonood pa sila ng ano. Kaya, kailangan mo ipakita eh. Bakit mga kapatid? Sometimes, pag may iba, nasa restaurant, di ba? Umorder ka. Pero, magkakalahating oras na, wala pa yung order mo. So, galit na galit ka. Ano ba naman yan? Galit na galit ka doon sa waiter. Nagwawala ka na. Tapos nang dumating na yung order mo, sabi mo, praise the Lord. Di ba? Parang, sabi nila, Kristiyano pala ito. Lingkod pala ito ng Diyos. Ha? Kasi hindi mo kilala ang lahat ng tao eh. Katulad sa amin, mga preacher, hindi lahat ng tao kilala namin. Kunyari, pag napupunta kami sa ibang lugar, hindi mo naman lahat matatandaan mo mga mukha niyan eh. Pero sila kilala kanila eh. Hindi mo sabihin, punta ako sa lugar na to kasi wala naman nakakilala sa akin. Ayun ang pagkakaalam mo. Amen? So, kailangan talaga nagiging aware tayo eh. Yung sa mga sinasabi natin, lumalabas sa bibig natin. No? Sabihin nila, kala ko si Brother Ronald, ano yun eh, welcoming. No? Suplado pala sa personal. Amen? So, may kita natin dito mga kapatid, it is a challenge for us. No? Simple lang naman ang gusto ipabot ng Diyos. Nagsimula tayo maliit na butil na mustasa. Ano ibig sabihin? Ano man po yung narating natin, ano man po yung mga natututunan natin sa paglilingkod sa Panginoon, huwag po nating ikalalaki ng ulo natin. Huwag nating ikukumpara yung pinagdaraanan natin sa iba. Ano man yung naabot natin, kung tayo man ay ginamit ng Diyos for the glory of His name, wala tayong karapatan na kumuha ng kahit 1% lamang na gawin natin yung glory sa Diyos. Kasi the moment, mga kapatid, na naglilingkod na lang tayo to ma-appreciate tayo ng ibang tao, sabi nga, you cannot please everybody. Kapag ang naging intention ng puso mo is to please everyone, you will end up pleasing no one. Di ba? Sabi nga, pag yung naging design ng puso mo is to please everyone, you will end up pleasing no one. Kung naglilingkod tayo kasi gusto lang natin may matuwa sa atin, tapos pag walang nakapansin ng ginawa mo, sasama loob mo, ay hindi na tayo naglilingkod sa Diyos. Ang malaga, sabi ng Bible, ang Diyos na nakakita ng iyong ginagawa, ang siyang magpapala sa iyo. Yung libardura, yung impluensya po natin, mga kapatid. Tayo ba ang tao ay lumalapit sa Panginoon dahil sa paglilingkod natin? O kaya tayo ba yung nagiging kadahilanan yung tao ay manglupaypay sa paglilingkod? Pag yung kasama mo ba hindi mo kapatiran, hindi prayer partner, nakikita ba si Kristo sa atin? No? Praise the Lord, hallelujah ba ang lumalabas sa mga bibig natin? Pagkasama mo ang iyong mga co-workers sa trabaho mo, praise the Lord, hallelujah ba yung lumalabas sa atin? O baka puro na lang tayo, kung ano kwento nila, kwento mo rin. At tumahimik ang paligid. And last but not the least, mga kapatid, no? Lahat tayo haharap sa harapan ng Panginoon. Sabi nga ng kanta, sa pagdating ng Panginoon, tayo'y haharap sa kanyang paghuhukom. Ilan na ang iyong natulungan, ilan na ang naligtas. Nang ikaw ay nasa lupa, ano ang iyong ginawa?
Yun po isang question po sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon. Alam natin, we know that God will come at the end of the world, sa end ng ages. Ang challenge doon, ano ba yung ginawa mo? Ilan na ang natulungan mo? Ilan na ang naligtas? Parang malungkot yata kayo. Parang iba nag-iisip, ilan na kaya? Amen? So, dito mga kapatid, yun po ang challenge po sa atin. Lord, ako ba ay nagiging mabuting impluensya sa mga tao sa paligid ko? Nakikita ba yung kababaang loob sa akin? Nakikita ba yung paglago ko? Yung bunga ng banal na espiritu? Tandaan natin, yung bunga ng banal na espiritu, hindi yan para lang sa atin, kundi para sa iban, na maramdaman nila ang presensya ng Diyos. At sa ating pagharap sa Panginoon, tayo kaya ay makakaharap sa Kanya. Sabi ko palagi ko sinasabi, kita-kita na lang tayo sa finals. Ha? Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, kita-kit sa finals. Dapat nandoon ka, ha? Amen. So sa oras na ito, tayo po tumayo mga kapatid.